Yun mga kababayan, good morning. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang gabi at nasan man kayo ngayong naroroon. Nagbabalik ang Superfly 1979 channel. So, today is Friday. Pupunta tayo sa trabaho natin mamaya. Yung bagong trabaho. Hopefully magustuhan natin. Hindi naman tayo namimili. Siyempre, sa mga ganitong sitwasyon, sinisugurado mo, sabi ko nga sa mga nakaraan kong vlog, walang problema sa sweldo. Of course, given na yon para sa pamilya natin. Kailangan natin mag-keep up. Hindi tayo namimili ng sweldo. Kailangan natin siguraduhan na kaya nating bayaran ng bills, ang bahay, lahat ng babayaran dapat every month. Ang importante dito, ang sapat ang sweldo. Pangalawa, masaya ka sa employer mo. Hindi ayaw mo nang maranasan ang employer na pagka sinabi parang yung ginagawa kang taw-tawan. Marami na akong experience dito sa Canada lang. Bihira lang mangyari na parang power tripping ka ng mga employer mo. Pero sana naman nagdarasal ako, magustuhan ko ang employer. So mamayang 5 PM pinapareport ako. Mag-aano muna ako, observe muna ako sa restaurant. Ang sabi kasi ng employer, yung may-ari ng restaurant, come here to observe if you like the job. Maganda naman ang sistema niya, kabayan. Kumbaga, kahit na marami tayong experience, I love considering ng employer na parehas kami. Pagka nag-hire kami ng mga bagong staff, nagsisimula, kahit na marami akong idea, marami akong experience, magsisimula ka from the scratch. Kumbaga may cross-training na mangyayari. Magte-training ka doon, magte-training ka dito sa kitchen, magte-training ka sa bar, magte-training ka sa dining, magte-training ka sa hostess. Para lang malaman mo kagad ang sistema. Yun ang the best kasi pagka nagsisimula ka sa trabaho. Mayroon akong experience na being restaurant manager or being catering manager for how many years. Pero yun nga, ang sinasabi natin, mas masarap ang feeling ng isang magsisimula ka para lang step by step matutunan mo. Marami tayong naging experience nga na pagka-hire ng manager ka na. Tapos kailangan mo kasing ipit ang sarili mo dun sa system ng company para makagalaw ka ng maluwag. Yun ang gagawin natin mamaya at sa susunod na araw kung magkakasundo kami ng employer. Samahan niyo ako mamaya, mga kababayan, at sana pagdasal niyo ako na dito natin makikita ang natin. Marami pa naman tayong hinihintay na interview. Kaya lang, sabi ko nga, mabagal ang pagtawag ng mga employer ngayon dito sa Canada. Yung parang ang dami mo lang in-applyan, hindi sila tumatawag. Ewan ko, anong dahilan. Pero hopefully, maging masaya tayo dito. Yun nga, sabi ko nga, naghahanap tayo ng dito, yung talagang pagmatagalan na commitment sa trabaho. Kaya inaasahan ko na maganda ang employer na makukuha natin. Tingnan natin mamaya. So maglalakad lang ako, may bibilin lang ako dito sa may tindahan. Parang lang, no? Parang Pilipinas lang, bibili ka sa sari-sari store. Hindi, kasi to, nilalakaran lang ang tindahan dito. Hindi na ako nag-exercise ba pagka may pagkakataon mag-exercise. Yun nga,
Siguro si Kai nagsalam niya yung lugar na to kasi mahilig maglakad. Shoutout kay Nags. So may nag-message nga sa akin yung mga discrimination. Siguro all over the world mayroon mga discrimination dito sa sa kahit na saan, kahit siguro sa Pilipinas. Ito nga naman sinasabi niya sa Pilipinas pagka matanda ka na wala nang tumatanggap sa iyo. Dito naman pagka napagtripan ka, yun lang. Tapos na. Kahit sa barko, kahit sa Saudi or Netherlands, maraming discrimination. Hindi natin maano yan. Pero yun nga, may mga tao kasi bilib sa sarili nila, masyadong bilib. Ang buhay ngayon, be humble. Kahit na nararating mo, hindi na importante pa kung marami kang pera. Napagtanto ko yung mga kaibigan, mga kababayan nung pandemic. Hindi mo kailangan maging mayabang. Ang style natin sa buhay. Good morning. Ang style natin sa buhay na hindi natin kinakailangan maging mayabang, maging maayos lang at kabutihan ang natin. Pasensya naman, malamig na ang simoy ng hangin, kaya tayo, nanginginig tayo. Ito na naman ang sakripisyo ng Canada. 6 months, 7 months na snow, parating na. Ito, yan ang back alley. Ayun ang city, ang town ng Edmonton. Yun nga, marami tayong mga kababayan na nagsasabi nga sa mga vlogs nila, worth it pa ba? Worth it pa bang mag-stay dito sa Canada? Kasi nga naman, di natin masisisi ang mga nung unang, siguro bagong dating natin, naranasan din natin na sabi ko nga sa isang vlog ko, $300, punong-puno yung cart. Parang hindi mo na feel lang ang kasiyahan sa ibang bansa. Hindi naman sa nagiging tayo, siguro yung economic, apektado talaga yung mga tao. Yan ang pinaka doon. Ako, nananalig pa rin ako na masaya ako, natupad ko ang pangarap ko, makasama ang pamilya ko dito. Sabi ko nga, kuminsan nag-iisip din kami ni Mrs. Pero iniisip namin yung mga bata sa Pilipinas, anong magiging buhay mo doon sa mga bata. Unang-una, babayaran mo ang pag-aaral nila. Dito hanggang grade 12 libre sila. Ang hirap ng ngayon sitwasyon. Ramdam mo yung apektado pati yung mga mamamayan sa economic crisis. Sa mga sinasabi natin, hindi tayo gumagawa ng mga paninira na loob. Yun ang nakikita rin natin sa mga vlog sa Facebook. Sabi ko nga sa inyo, ako kumukuha ako ng inspiration ko minsan sa mga makabuluhan na talakayan sa Facebook. Yan, si Ina, nanonood ako sa Calgary. Si Kuya Puto, si Inags, nanonood ako sa mga kanila. Sinusuportahan ko sila. Alam ko ang mission nila at sinashare lang nila ang mga binabahagi nila na yung mga naranasan nila. So ganun din ako. Hindi naman tayo gumagawa ng kuro-kuro. Napapanood natin sa news at nakikita natin ang nararamdaman natin at na-experience natin nangyayari dito sa Canada. So kaya kung mapadaan man kayo sa sa channel ko, paki-subscribe na rin. Hindi naman tayo gagawa ng istorya or fake news. Kung mga katotohanan lang sa buhay ang ibabahagi natin sa channel ko. Malayo rin ang nilakad natin pero worth it kahit na malamig. Sa Pilipinas kasi pupunta ka lang doon sa kanto, may tindahan.
pupunta ka sa kanto, may madadaan kaibigan dito, diretso, lakad lang. Tsaka walang pakialaman yung dito yung mga tao, kahit na mag-video-video ka. Yan ang kaganda lang dito sa Canada, may freedom ka. Sa Pilipinas naman may freedom ka, pero magsasalta kang ganito, parang sasabihin nila, alam mo ginagawa ng tao na yun. Tumatawa mag-isa at kinakausap ng cellphone. Pero part of ano yan, para mabago lang ang environment natin habang nagkukwentuhan tayo. May napanood nga akong isang Chinese, matagal na dito sa Canada, 13 years old siya nung dumating siya. Nag-iisip na rin siyang umuwi, bumalik sa bansa niya, kasi sinasabi niya hindi na worth it ang pag-stay dito sa Canada. Well, sabi ko nga, tingnan natin in the near future kung magtatagal pa ba or magiging bumalik ang sigla ng Canada. Depende naman sa kamay ng tao yan eh. Ang Panginoon, hindi naman kagustuhan ng Panginoon ang nangyayari ngayon sa mundo. Depende sa mga politiko. Nung nagbabarko po ako sa Vancouver, may nakikita na ako mga homeless sa Vancouver. Pero hindi ko expect na all over the world marami rin yung homeless. Nung wala pa ako sa Canada, akala ko Canada, US walang homeless. Marami ang homeless dito. Isipin mo pa, nilalagay ko ang sarili ko sa kanila. Paano lang pagka winter, talagang malamig na malamig. Paano sila nakaka-survive? Well, may mga naman sila dito, shelter. Pero ang hirap ng buhay na gano'n, na palaboy ka na wala kang ang pinagdarasal ko sa Panginoon na wag lahat ng mga tao at mga homeless sana makabangon sila. Pare-pares tayong bumabangon sa buhay, malaban tayo, kanya-kanya tayong pinagdadaanan na anong tawag doon, pagsubok sa buhay. So kapit lang siguro, kapit lang tayo mga tao para kumapit lang tayo sa Panginoon para makapag-survive tayo. Pinas kasi dito, tingnan mo yung daanan, tahimik. Hindi ko naman kinukumpara ang buhay sa Pilipinas, pero naranasan natin ang buhay sa Pilipinas. Dito, trabaho, bahay. Sa Pilipinas, may oras kang makipag-umpukan sa daanan sa mga kaibigan mo. Ay, nakakamiss mga ganun na pero hindi na natin gumawa, binigay sa atin ng Panginoon na mapunta tayo dito para sa mga bata at mabago ang buhay natin, which is sana hanggang ngayon hinahanap pa natin kung saan talaga tayo kasing mga matatandang napunta na sa ibang bansa, hinahanap pa rin natin ang pinanggalingan natin. Pero of course, iniisip natin lagi ang mga bata. So nandito na tayo sa bahay, narating na tayo sa paglalakad natin. So maganda muna tayo ng almusal natin. Of course, everyday routine yan. Everyday routine pagka nandito tayo sa bahay. Samahan nyo muna ako maganda ng breakfast. Everyday po yan. Kung napapansin nyo po, matipid akong gumamit ng tubig dito sa aking ugasan. Hindi naman po sa nagtitipid tayo at hindi naman po natin sinasabing hindi malinis ang ginagawa natin. Mahal lang po talaga ang tubig dito. Magbibill po kayo nung minsan every month 250, mataas na yung 300 kung magastos kayo sa tubig. 250, nakakatipid na kayo nun. Isipin mo, convert mo yun, kuryente 380, tapos sa tubig 250. Yung palang utilities mo almost 25,000 pesos na. Sabi ko nga, pang ano na yun, pang mayaman konsumo na sa Pilipinas yun. Siyempre,
Sabi nga nila, don't convert. Para di mo nararamdaman. Pero, ba't hindi natin share, bahagi sa mga manonood sa Pilipinas para yung mga kabataan. Sinasabi nila mahirap mabuhay. Para magkaroon sila ng idea. Kumbaga, ay, hindi pala masarap ang buhay sa sa ibang bansa, magastos. Hindi po kasi ako yung tradition na tao na nakapunta sa ibang bansa tapos uuwi sa Pilipinas, papakita na oh, masaya kami, oh, ano kami, ang daming balamimigay. Yun po ang tradisyon natin mga Pilipino. Pero through social media, malalaman po natin kung anong tunay na buhay sa Canada at sa ibang bansa. Trabaho. Kung minsan yung mga dalawang mag-asawa, di na nakikita sa bahay. Kung minsan 3, 2, para mga survive lang. Yan ang kung minsan inaano ko, sinasabi ko sa mga kabataan na gustong pumunta sa Canada, kung professional kayo, oo, at magagamit nyo yung pagka-professional nyo dito. Pero kung isang hamak na ano lang kayo, mga hamak na yung gustong pumunta sa Canada para, hindi naman sinasabing hinahamak ko kayo, ako hamak din ako. Yung mga gustong nangangarap pumunta ng Canada, mababago ang buhay ninyo. Pero remember this, 1:1 ang gastos dito sa Canada. Ganon din ang sweldo sa Pilipinas at ganon din ang gastos. Depende na lang sa iyo paano magtipid, paano magkonsumo, kung anong kinikita mo. Dito sa Canada, nakikita niyo magandang bahay. Wala naman po pangit na bahay dito. Wala pong yung mga lumang bahay. Puro mga bagong bahay. Kaya mapipilitan kang tumira sa mga ganitong bahay na medyo may kamahalan talaga. Sabi ko nga, 50,000 pesos. Ang upa. So, yun lang. Naibahagi ko nga kasi sabi nga na, saan na nga ba ang barkada ngayon? Kung minsan hindi ko na nakakausap mga barkada ko kasi nga, yung mga iba nating kaibigan, medyo may tampo sa atin. Akala nila nagbago tayo. Hindi po ako nagbabago. Ito pa rin po si Joseph. Ito pa rin po na pare-paras tayong umahasa sa buhay na ma-survive natin. Swerte nga yung mga nakakaranas na sarap ng buhay ngayon. Pinanganak silang mayaman tayo hindi. Pero of course, kinukuha natin yon ng pag-asa natin na sa mga bata, maisalin natin ang kabutigang buhay sa kanila. Maraming nagsasabi, bakit mo binabahagi ang buhay mo? Or kung minsan lumalabas sa bibig ko ang mga ganitong nangyayari sa buhay. Hindi po tayo nagko-complain. Una-una po, hindi tayo nagko-complain. Realization po. Malaki po. Kasi kung hindi natin may experience, hindi po natin malalaman ang kasagutan. Kumbaga, sinishare ko lang ang realization ng buhay. Mapa Pilipinas man yan, mapa Canada man yan, or mapa ibang bansa man yan. Ang realization po, pare-parehas po tayong
tinitingnan natin kung saan tayo, kasi ako, ang inspirasyon ko sa buhay, nilalagay ko ang sarili ko sa mga taong, for example, South Africa. Manood kayo ng mga video sa South Africa po. Magkakaroon kayo ng inspirasyon na swerte pa rin tayo sa buhay. At hindi natin kinukumpara ang buhay natin. Kanya-kanya tayong pagkakaintindi sa buhay. So, ang ginagawa natin, kumukuha, kasi tayo mga tao, alam natin, ang laki na ng problema natin. Pero mas may malaki pa pong problema. Yun ang gusto kong iano sa Facebook. Sa Facebook. Sa YouTube, sorry. Yung YouTube po, halimbawa, sa mga ginagawa ko, at ang pamumuhay natin ngayon, tayo mga kabata, katulad ko, sinasabi ko sa anak ko ngayon, kami noon, ganyan. Wala po tayong patunay eh. Samantalang sa YouTube, makikita nila habang buhay, lumaki sila, magkaroon sila ng pamilya. Sasabihin sa mga apo ko, mga anak ko, ito ang buhay ng daddy ko nung araw. Ito ang buhay namin pamilya. So yung mayroon kang papakita na proven, na sasabihin mo ng mga anak mo sa mga anak nila, ganito ang tatay ko nung araw. Kasi wala tayong proven na sinasabi. Kahit nasabihin na natin nanggaling ako sa hirap, kahit nasabihin ko, walang nakikita ang buhay ng ano. Kumbaga, inspiring ang madudulot ng mga video na to. Katulad na ginagawa ko sa inyo mga kabataan or mga ibang tayong mga tao, ganyan lang ang pinagdadaanan. Ako, ganyan lang pinagdadaanan ko. Alam ko, mayroon pa akong magagawa. At sa tulong ng Panginoon yun. Mga ibang tao, pinapatay nila ang buhay nila dahil alam nila yung ganyan na problema, ganyan na. Hindi po. May kanya-kanya po tayong pinagdadaanan at yung mga pinagdadaanan na yun, lesson learned po sa atin yun. Tara mga kababayan, mag-aayos na tayo para mag-ano tayo. So, alam niyo naman ng Facebook, hanggang ganito lang ka-Italy ang ano natin everyday na kaya nating i-update ko kayo kung anong resulta ng first day natin. I-update ko kayo bukas para sa first pagdasal nyo ko mga kababayan. Hindi tayo namimili ng trabaho. Hindi tayo nagmamaselan ng trabaho. Sino ba naman tayo? Ang importante sa mga sinabi ko yun, kayang suportahan ang pamumuhay natin dito. Kasi sabi nga ng Chinese kahapon na panood ko, hindi worth it ang sweldohan ngayon sa Canada. Especially sa BC, mga kababayan. BC. Basement, almost 1,700 ang bayad sa basement. Ano pa kayong buong bahay? At bibili ka ng bahay doon, milyones dollars po. Hindi katulad dito sa, sabi nga niya, dalawang partner kayo, sakto na yon. Yung dalawang partner na mag-asawa nagtatrabaho, sakto na nakakaraos. So kung susumahan natin ang buhay, katulad din sa Pilipinas, nagtatrabaho daw ang partner mo, kung may business ka pang maliit, makakaraos na. Hindi ko naman kinukumpara ang buhay dito. Sa amin, ang mahalaga na lang dito sa kaming dalawang mag-asawa, yung ano namin, yung mga anak namin, future nila. Kasi kung iisipin namin ang sarili lang namin, kaligayahan, hindi po namin gagawin yon. Yung mga parents po, ang ano natin, sacrifice natin ang sarili natin para sa future ng mga bata. Pero darating ang panahon, bibigay ng Panginoon yan, kung anong tawag doon, yung retirement natin, kung makakaabot pa tayo sa awa ng Diyos, sana makaabot tayo sa retirement, doon na lang natin enjoy. Na makita natin yung mga anak natin nagtatrabaho, maayos yung career nila, yun lang po. So,
yung makikita ng makita natin yung mga bata na nagtapos na ng pag-aaral, yung hindi na sila katulad natin na parang nahihirapan pa rin sa pag-aharap ng trabaho. Sana maibigay ng Panginoon ang gusto kong mangyari sa mga anak ko, na magkaroon sila ng sariling business dito sa Canada, or hindi naman natin silusubo sa kanila kung anong gusto natin, sila mamimili ng future nila. Yan po ang natin, mission natin sa mga anak ko. Anyway, tapusin ko na muna po yung vlog ko dito. Abangan nyo po bukas kung anong mangyayari sa papasukan natin trabaho. So maraming salamat po mga kababayan, at God bless you. Hope sana maging mapil natin komportable tayo sa trabaho kung papasukan mamaya. So update ko kayo bukas kung anong makikita natin at kung magugustuhan natin ang trabaho. So God bless everyone. Mag-iingat po lagi tayo at lagi tayong manalangin sa Panginoon. Please like and subscribe to my channel, as what I want to inspire you every day on what's going on in our life. Thank you very much. God bless.